So ngayon po ay nandito kami papunta sa aming bukirad sa bundok. Yung kasama namin, pamangkin ko, tapos si ate, sinasama namin sila kasi para makakuha sila doon ng mga uway at makapag pasyal-pasyal na rin minsan. Kasi pag dito sa bundok, wala ka namang poproblemahin kasi basta may asin lang, bombay, ahos, okay na yun. At saka may bigas. Kung wala mang bigas, may mga kamuting kahoy naman kami doon. Hello. Dito na naman kami. Magbabalik sa kabundukan para iwas gastos sa pira. Kasi pag doon sa baba, magastos. Bawat lakad mo sa mga kanto-kanto, kailangan ng pira. Pag nagbiyahe ka, maggastos ka ng fuel, may motor ka, maggastos. Pero dito sa bundok, iba. Maayos dito. Kasi pag may asin mo, okay na ang lahat. Makakuha ka ng mga ubod ng uway, ubod ng pugahan, yun ang mas masarap na gulay at healthy. Okay? So, let's go! Hello po! Nandito na kami sa May Ilog. Andun sila ni Phil. So, ito po yung isa sa mga ilog na tinatawid ko dati noong nag-aaral pa po ako doon sa baba. So, ngayon po ay papunta pa kami doon sa aming bukiran doon sa yung pinupuntahan namin. Hello! Dalawa. Kaya pumunta kami dito sa bundok para magtanim ng abaka. Kapag may itinanim, may aanihin. So wala tayong itinanim na wala tayong aanihin. Tapos may kaninang saha. Yan. I-explain ko sa inyo kung bakit ganito kalaki na yung kinuha ko. Kaya malaki ang kinuha ko kasi may mga seedling na dito sa baba na posibilidad siya pag namatay ito, hindi na bubuhay, ito yung siguradong lulusot. Kasi yung maliit pa pag namatay yan, wala nang kapalit kasi wala pang mga seedling dyan sa baba. Oh, katulad nito. Oh, wala to. Pag maliit pa yung kinuha mo, ganyan pa kalaki yan, wala pa to. Kasi pag namatay ito, sigurado, walang kapalit. So ngayon ay tapos na kami doon nagkuha ng seedling. Nandito na naman kami ni Phil kasi tinutulungan niya si ate na manguha ng ratan. Yan siya. Kung nakita niyo kung ano yung inahawakan ni ate dyan, yun yung tapnigid. Magaling yan sa ate magtagalog kasi noon nakakatrabaho si ate doon sa sa Manila. Namasukan. Kaya hanggang ngayon kahit matagal na, marunong pa rin magtagalog. Yan. Ganito kahirap yung mangunguha ng uway. Tapos binibili lang yung yung finished product nito ng mura. Isipin nyo rin na hindi madaling kunin. Pinaghirapan yan at ang napakahirap kasi matinik at matigas pa. Hilahin. Matigas pa hilahin. Ay, ginawa ko. Matinik at saka matigas kapag ano po tagbirahon? Hinihila. Kasi pag sa amin salita yung hinihila,
Yung, Na uod. parang uod ka dyan, nang hila-hila ka dyan. Pero sa Tagalog, yung hinihila, binibira pala sa amin. Mayroon pa pala itong ma-encounter natin na mga, dyan, mga maliliit na mga amigas, langgam. Lalaki mahutot ng uway ano. Mm. Langgam. Langgam pala sa Tagalog yung sinasabi ko ng maliliit na mga migas. Mm. Kasi pag dito sa amin yung langgam, lumilipad na. Sa Tagalog pala, gumagapang pa. May mga pila na. Mm. O hindi kinaya. Kasi maraming mga bagong dyan na Ang maraming tinik sa bataas. kumakapit dyan eh. Tingnan mo ayan, kinakagat na si Phil ng mga maliliit na langgam dyan na nandyan nakatira sa Uway. sa uway oratan. May mga May mga siguro sila yung may ari nito. tagapagbantay. So ngayon, yung puno dyan ay puputulin yan eh. Phil para hindi na si ate mahihirapan sa pangunguha nitong ratan kasi yung isang puno dyan umaakyat yung kumakapit yung uway. Dapat malayo lang kayo para safety. Maraglaw kaya nabus puntun lang. Ninsangit sa baba nga liwaan ti. Ayan, yan pwede na yan, safety na yan. Dili ko hawak ang ibang uway nga. So ganito manguha ng uway. Tumutulong ako kay ate panguha ng uway para mas madali. So ganito, mahirap. Mayroon pang mga ulit dito na magtiis. Ipang nubig. Labot nga pa din kamong uway. Ay. So, ganito kami manguha ng uway. Aray. Ako yung tagapag-akyat dito sa mahirap kasi lalaki man ako. Alam mo na, Huwag mong birahin ha! Huwag mong birahin! maglaong ka sa akin. Magsabi. Kumahaman dito masakto di ma. Si Dudong, si Tuan, Papa mo ito. Meron tayong maituro sa ating mga susunod na mga kabataan. Ipalabas mo yung malakas ang lakas mo dyan. Yes. Si ate gani, ating nga baba ubos saan. Mayroon na akong natapos isa. Ito na naman. Ang daming limo-limo. Pagdating namin doon sa bahay namin, itong kinukuha naming uway, ito, gagawin, lagusan pa to, i-process pa ito. Tapos pagkatapos, Marami pang proseso. gawing basket o yung iba, lagos. Kaya yung mga mga bata, mga pamangkin namin, yung mga cousins namin, hinihikayat na namin na mag-aral kayo ng mabuti para hindi na niyo maranasan itong mga gawain na to na mahirap. Kasi iba naman talaga kapag makatapos ka sa pag-aaral kasi yung trabaho mo hindi na katulad nito na mahirap. Kaya maganda talaga kapag nakapag-aral. Noon, dito talaga kami nanirahan sa bundok. Minsan lang kami nakababa doon sa bayan. Pero dahil gusto kaming makapag-aral, kaya bumaba na kami doon kung saan malapit ang paaralan para kami po ay makapag-aral at mabigyan ng magandang kinubukasan. Ay, naputol ko ba? Sorry. So, ayan si Phil. Mayroon na siyang sugat dyan. Ito. Ito.
Ito yung mahirap Ang dami kasi. ng sugat. Oh, So, hindi natin maiwasan na ganito yung makasugat-sugat tayo sa ganitong trabaho kasi maliit lang na pagkakamali mo dito. dili sa ulab na kasama. Oo. Ito yung ma-encounter mo. Ngayon po, tapos na kaming nagkuha ng ratan. Nandito naman kami, nagtanim ng abaka. Dahil isa po itong source ng ating pangkabuhayan. So, ganun lang kasimple. Yan. Napakalusog ng abaka na itinanim ni Phil. So, mga ilang araw, ilang buwan, mabubuhay na yan at lumalaki na yan dyan. So, ngayon po ay pauwi na kami papunta doon sa baba. At bago po kami magpatuloy, ay maliligo muna kami dito sa ilog. Yan, dyan kami ngayon maliligo. Dito sa aming pisko na ilog. Saan lang kami nakadaan dito. Kaya sulitin na lang namin yung time na nakadaan kami dito. Crispy yung tubig dito, napakalinaw, napakalamig. Ayos! Dito maligo. Presko na presko ang tubig. So ngayon, tapos na kami naliligo. So magpatuloy na kami pauwi doon sa baba. At sa mga nanonood po ng aming mga video, maraming salamat. At sa hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo para updated po kayo sa aming mga susunod na mga video. Maraming salamat po!